Hello po mga kababayan. So, live uli po tayo dito sa Marvelous DTV. Paki-subscribe po ninyo, bagong channel na po natin, sa backup channel para kung may mga problema, we have, may magagamit tayong channel. So, ngayong araw na to, pag-usapan po natin itong bagong plot twist. Sa politika. Nakikita ninyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, tama yung analysis natin, iikot lang po sa kanila. Sa family, sa pamilya Duterte, and sa close aid nila, na si Bongo. Tingnan niyo po. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, plot twist ulit, ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagka-presidente ang target ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa halalan 2022, katambal si Senador Christopher Lawrence Go. Ito'y kahit naghahain na ulit ng kandidatura si Duterte Carpio sa pagka-alkalde. Basahin natin ito. Sabi rito, Duterte Sara to run for president with Bongo as VP. President Duterte on Saturday said Sara Duterte Carpio will run for president alongside Vice Presidential candidate Senador Bongo in 2022 elections after Go filed his certificate of candidacy. The camp of Duterte Carpio, who filed her COC to run for Davao City Mayor on the same day, had no reaction regarding the statement by the President, who was asked in ambush interview by broadcast journalist Ray Langit if a Sarago tandem was ago. No comment naman po si Liloan Cebu Mayor Cristina Garcia Frasco. Dito po sa announcement ni President Digong, Frasco has been tasked by Duterte Carpio to address the media on issues connected to the Davao City Mayor. Siya yung spokesperson po pagdating sa mga plano sa politika. So Sarago ang pinalilitaw ng ating Pangulo. Now, is it Sarago or Sago or Sagong? Ano yan, Sagong, Mr. Maravillas? Saradigong. Sarago, Sago. Saradigong, Sagong. Ano tingin po ninyo? Ako, tatanungin po ninyo. It could be Saradigong, Sagong. The ultimate target ng family is Sagong. But this time, pinalilitaw muna nila yung Sarago. Itong Sigo, kung ano yung sasabihin ni President Digong as close aid, yun ang gagawin niya po, mga kababayan. And anyway, Sigo can still serve as senator. Di man kailangan na ngayon na mag-resign siya after the filing. He can go back to the Senate pag halimbawa nag-withdraw siya by November 15. The date for substitution of candidate. So we have until November 15. Kaya po si Inday Sara, kahit nag-file na po siya ng COC pagka-mayor ng Davao, pwede na yun i-withdraw at palitan ng bagong COC until
November 15. In the same manner, yung ating Pangulo na nag-announce, retire na daw po siya. I don't think so, mga kababayan, na ang nasa isip niya yung mag-retire. Adik sa ano eh. Adik sa politika, mag-retire. Hindi ko sa inyo. Dito nga sa amin noon. Hanggang sa mamatay, kandidato siya. Hindi na makalakad, kandidato. That's, politics in the Philippines. Pero may mga nakita din tayo na nag-retire na. Former president, ganun. Pero ngayon, nauso na. Tapos na sa turno for president. Si Gloria, ganun. Si Erap, ganun. And this time, gusto rin kopyahin ng ating Pangulo. So from president to vice president, and this time, nagsabi siya, retire. Pero to my mind, sagong po ang ultimate target po nila. So tama yung analysis natin, iikot lang. The model is Davao, and the Davao model, yun ang gagawin nila sa palasyo. Kung sa buong Pilipinas, kung sa Davao, nag-reign sila for long years, mga kababayan, they plan to reign the whole country for long years. Yun ang target po nila. Yan kung papayag po tayo because they're just applicants to the job. Yung approval ng job application nila nasa sa atin. So, kayo, kung gusto ninyo na i-continue yung itong buhay na to, then go with them. Right now, mga kababayan, I have to tell you, 11.6 trillion na po ang talagang linubog ng Pilipinas. Ang pagkakautang ng Pilipinas because, yung pandemonium, the bulk of this money napunta lang doon sa mga mangkukulam. And the suppliers, mga kababayan, ng medical supplies, alam na ninyo kung ano yung nangyari sa medical supplies now being investigated. Kaya nga po, galit na galit si President Digong sa investigation kay Gordon, kung ano ang tawag. Alam na ninyo kung sino yung fiesta po sa... Sabi nga dito sa isang balita, this is worse than yung kay Napoles. Kay Napoles kasi ang involved doon, 12 billion yan, 10 billion scam. 10 or 12 billion scam. But this, itong sa Farmally, yung 8 billion, ang total involved money, mga kababayan, being investigated by the Senate, kaya masyadong nahi-blood si President Digong, 42 billion. So, it dwarfed the scam during the time of, sino ba yun? GMA. At lubog na po sa utang ang yumaman, yung mga suppliers, yung mga subcontractors. Ang major contractor dito, yung mga oligarchs na mangkukulam, pharmaceutical companies, na nagdi-deliver ng talks. Alam po ninyo, masama yung utang ng utang. Yung iba sabi nila, ano naman na niya? Ginamit naman sa bill. Ginamit sa bill. Hindi po ito yung sa bill. Ginamit po ito sa pambili ng plastic at ng talks. At yung pangungutang po, it is, in the Bible, it is discouraged. Why? Pag ikaw ay utang ng utang, you become a slave to the lender. Yeah. It is written in Proverbs 22, verse 7. Ano sabi? The rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. So ginawa tayong alipin ngayon. And it's,
the ultimate objective na mga kabalot. And this government, mga kababayan, is, tawag doon, working with a plan ng mga kabalot. Yun ang gusto ninyong i-continue? I-continue niyo. Sige. You see? So going back sa politics, mga kababayan, kaya sabi ko kay BBM, kung nanonood si BBM ngayon, wala ka sa radar ng mga Duterte. Ginamit ka lang nila sa 2016 election because of the vast number of supporters you have because of the Solid North, and yung mga Marcoses po, hindi lang Solid North, Metro Manila, marami silang supporters yan. Kahit nga dito sa Bicol Region, marami rin yung boto niya, ni BBM, na magsenador siya. In Visayas and Mindanao, kaya sa Mindanao, dinaya po siya doon ng todo. Kung mabilang yun ng maayos, hindi yung sinasabi nilang lead ni Logao o ni Lomi na 200,000. Million po. Million yun. Only that, alam na ninyo yung nangyari. Kakaawa nga yung naging situation na hindi man lang may nakita kayong tulong na binigay ng administration. Di nga inoferan ng kahit anong posisyon. Sa totoo lang, may jealousy siguro. That's normal sa mga politiko. Iniisip nila, lalo ito kasi mutation nga po itong gobyerno nito ng mga dilawan. Yung masyadong siloso. Pag nakaposisyon na, iniisip nila ganito. Ba't naman na niya ibibigay pa natin? Pag binigay natin yan, in-endorse natin si Bongbong. Hindi mo na yan maalis dyan. Diba? So, Sarago or Sagong. Kung hindi Sago, Sagong. So, pag-isipan po ninyo, mga kababayan ito, mga sinasabi natin, kasi napakalaga po yon sa ating pagdidesisyon. And sabi ko nga, yung mga globalist, kampante na sa present po. And the globalists will not favor the Marcoses. Kasi nga po, the same group, mga kababayan yung kumukontrol doon sa wealth ng mga Marcoses, the so-called hidden wealth. Yung gustong sana na i-implement ni Mrs. Marcos yung last will. In that last will, na-touch yun, yung about sa yaman ng mga Marcoses during the early part ng administration ni President Digong mismo. Nasa YouTube yan. Makikipag-negotiate sila. Hindi man natuloy po. Wala silang interest. Siguro nasulsulan, ba't ka pa man niya makikipag-negotiate, ibabalik ninyo? So magkikinabang yung mga Filipino. Bakit hayaan ninyo magkinabang yung mga Filipino as stated in the last will? Ganun lang yung laro. Sabi ko nga sa inyo, that's the reason why laging sinasabi ng mga dilawan, sabi ko sa inyo, yung mga dilawan, itong mutation ito, never against sa mga Marcos. Not because of the martial law, or the so-called yung mga issue na itinatapon sa kanila. The real reason for that is the wealth. They control the wealth. The oligarchs, the local, and the international oligarchs, the Kabalo. They will never surrender it. Never give a chance to Marcos to. Kaya walang tigil sila sa propaganda against the Marcoses. Doon matindi yung
Ayos po. So, yung announcement po na retirement ni President Digong, ako hindi naniniwala doon. Malayo yon sa isipan ko na totoo. In most of the time, sabi ko nga sa inyo, para tumama tayo sa pag-guess sa kanilang mga aksyon is to interpret. O tingnan nyo, laging baliktad po. Interpret ninyong baliktad. Pag sinabi ng Pangulo, magre-retire na ako, I announce my retirement. Hindi yon ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin niya nun, he will continue. You see? So, anyway, sabi ko sa inyo, tayo pa rin yung, we are the employer. Tayo yung mag-approve in the May 9 election. Kung payag kayo na ganito yung buhay natin, sige. Importante, binigyan tayo ng pagkakataon na mamili ng direksyon. Kung ito yung direksyon na to, o di boto ninyo sa sago or sagong, boto ninyo. Ika niya, Mr. Sinabi ko na po, ako, I'm done. Tama na yon yung unang support natin. And ayaw ko yung ganitong sistema ng pamamalakad na hindi tayo binibigyan ng choice. Yun na lang. At only BBM can give that choice. Kasi sinabi na niya. While he is, pro-talks din, si Gwen Garcia, sana nga mag-partner sila kung matuloy siyang tumakbo. Pro-talks din si Gwen. Talks, tuklaw. At least, sabi ni Gwen, I will defend the rights of those who refuse. It is your choice. The same manner, si BBM, ganun din po. Sabi niya, hindi niya imamandato. And hindi lang sa hindi imamandato, he will push for alternatives. So, medical freedom, mga kababayan. Yun na lang naman ang gusto natin. Hindi yung dito na lang tayo umiikot sa talks. In the talks is the only savior. Yun na yun nangyari. So, that's it mga kababayan. Short video lang tayo. Ako po si Dante. Paki-subscribe lang po. Marbilos DTV. Bye-bye po mga kababayan.